Yes, sir. Go. Ayun na na. Ako, Touch. Ayun na lang sabihin ko sa inyo. Okay. Salamat, sir. Salamat. Arta. Alta. Aita. May ilan din arta ang nanitira sa Pilipinas. Kainin na pala ito. Ano ba po? Jamer, sama ka pati si ano? Si Sir Stoker. Sir, Halika. Ngayon ay masasaksihan natin ang pagbubukas ng exhibit sa mga nanganganib na wika. Ang gawain pong ito ay naging posible dahil sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa opisina ng ating kagalang-galang mahal na Senador Loren Legarda. Upang formal na simulan ang ating programa, magalang kong tinatawagan ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, tagapangulong Arthur P. Casanova para sa mensahe ng pagtanggap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay labis ko pong ikinagagalak ang ating pong presensya ngayong umaga sa ating exhibit sa mga nanganganib na wika at tampok po sa mga nanganganib na wikang ito ang mga wikang Arta, Alta at Aita Magbukol. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay dinikha upang magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang wika sa Pilipinas. Ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito ay itatampok ang tatlong nanganganib na wika at ito pong exhibit sa mga nanganganib na wika ay simula lamang ng mga susunod pa hong mga exhibit natin at ito po ay sa pakikipagtulungan po ng Komisyon sa Wikang Pilipino at sa tanggapan ng kagalang-galang Senadorang Loren Legarda. At nais ko pong ipabatid sa inyo na ang tatlong katutubong wika na atin pong itatampok sa exhibit na ito ay ang mga wikang Arta ng Quirino, Alta ng Aurora,
Aita Magbukon ng Bataan. Ito pong aming exhibit sa nanganganib na wika ay tugon po ito sa atin pong bagong isinusulong na hika at advokasya na maisamapa po natin at maidokumento ang mga pamanang lahi ng mga kultural na pamayanan. At dito nga po ngayong hapon ay ating dinudokumento sa pamamagitan ng exhibit ang atin pong mga tatlong wika na nanganganib pong maglaho. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa tanggapan po ni Galang-Galang Loren Legarda at sana po ay matunghayan po ito ng maraming mga galang-galing na senador po natin dito sa Senado ng Pilipinas. Maraming salamat po. Na ito ang tatlong wika ng Pilipinas na nasa kalagayang nanganganib. So kasama po natin ngayong araw ang ilan sa mga kinatawan ng komunidad mula sa komunidad po ng Alta, sa San Luis Aurora, at sa komunidad po ng Bangkal, Abukay, Bataan, ang komunidad po ng Aita Magbukon. So narito po sila upang magpakilala ng kanilang pangkat, no? And so magalang pong tinatawagan ang ating pong mga kasamang katutubo dito po sa unahan. Yarawara to, akay ikaw lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Ginang Rosita Season, Tribal Chieftain ng Barangay Bangkal, Abukay, Bataan. Kami po ay ang aming pong komunidad ay lubos na nagpapasalamat. Lubos na nagpapasalamat sa wikang Pilipino, KWF, at sa pakikipagtulungan ng aming provincial government ng Bataan sapagkat kami po ay napagkalooban ng bahay wika. Sapagkat ang wikang Magbukon ay unti-unti na pong nawawala. Sapagkat marami na pong katutubo ang nag-aasawa ng di katutubo, kaya po, ultimo mga bata namin ay hindi na halos marunong magsalita ng wika namin na Magbukon. Kaya po, nagpapasalamat kami muli sa KWF at sa kay Senadora Loren Legarda, sa amin pong provincial government ng Bataan. Ngayon po ay sumisigla na ang aming pamayanan ng mga katutubo sa Abukay. Gawa po ng nagkaroon ng bahay wika at ngayon po wala na pong hindi marunong magsalita ng aming wika. Wikang Magbukon, ultimo pong mga teachers na di katutubo, sila po ay nagsasalita na ng wikang katutubo sapagkat sila po ay na-apprentice ng mga katutubo sa aming pamayanan. Maraming salamat po. Yarawara to sa kita mong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Irene Cruz mula po sa Bangkal, Abukay, Bataan. Ako po, nagpapasalamat po ako sa KWF na nagkaroon po ng bahay wika sa aming lugar. Ako po ay totally hindi po talaga makapagsalita ng wika namin. Tapos nagkaroon po ng bahay wika sa Bangkal. Ayun po, unti-unti ko na po natutunan na magsalita. Sa mga anak ko po, naituturo ko na po ang mga wika. Yun po, maraming salamat po. Mapia Papaas, di Amaalan. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po si Ginang Violeta Fernandez
isang manaam ng Barangay Ditegi, San Luis, Aurora. Lubos po yung pasasalamat namin, siyempre po sa Komisyon sa Wikang Pilipino, sa pangunguna po ng ating tagapamahala. At siyempre po kala Ma'am Jing at kala Ma'am Jesly, kay Sir Kurt, na hindi po kami pinabayaan. Talagang sabi nga po namin kagabi, doon po sa amin sa lalawigan ng Aurora ay walang sinungaling na hangin. Ano po ito? Aircon. Sa amin po kasi ay sariwang hangin. At lubos po yung pasasalamat namin sapagkat lahat po ng nakita namin ngayong umagang ito ay mga nakamiti. So sobrang kagalakan po para sa amin. At ito po ay babaunin namin pauwi ng lalawigan ng Aurora. Ito po ang masasayang ngiti na ito na nakita namin sa inyo. Ito po ay babahagi namin sa mga kapwa namin katutubong alta sa lalawigan ng Aurora. Sapagkat ang katutubong alta po ng lalawigan ng Aurora ay nanganganib na po itong mawala. Subalit, salamat po sa mga taga-komisyon sa Wikang Pilipino sapagkat sila po ang nakatuklas na ang amin pong salita ay nawawala na. Bagamat yung mga ibang katutubo po namin ay nakakapag-asawa na po ng Tagalog. So, hindi na po ito nagiging kasanayan, lalo't higit po sa mga paaralan. Kaya sana po ay tuloy-tuloy po yung pagtulong ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa mga katutubong alta po sa lalawigan ng Aurora. At nagpapasalamat din po kami, sasamantalayin ko na rin po, nagpapasalamat po kami kay Senador Loren Legarda at syempre po sa aming Senador kay Sani Angara. Salamat po, bagamat hindi po namin sila nakadaupang palad ngayong araw na ito, subalit ang presensya po nila, alam po namin na nandyan lang sa paligid. Muli po, marami pong salamat at magandang araw po sa ating lahat. Si Auntie Perlita Marquez, bumbati ti Auntie Mapia Abilay. Ibig sabihin po, ako po si Perlita Marquez na bumabati sa inyo ng magandang buhay dahil tayo po ay naniniwala sa araw-araw ay isa po itong biyaya. Kaya dapat atin po itong laging pasalamatan sa Diyos na laging maganda ang buhay. At isa rin po ako sa nagpapasalamat sa Komisyon ng Wika, kala Ma'am Jesslyn at sa lahat po ng bumubuo ng pag-aaral po na ito. Sa katunayan nga po ay ako po kasi ay isang chieftain na nanganganib na po talaga na natatakot din po ako na baka po sa susunod na mga salinlahi po namin ay hindi na po marinig ang aming salita. Ako po ay marunong hanggang sa pinakamaliit at hanggang sa pinakamataas na aming salita. Alam ko po. Pero ako po ay nakapag-asawa ng Ilocano. Ang aking pong mga anak at aking mga apo, hindi na po sila marunong. Naiintindihan po nila, pero di po nila alam sabihin. Kaya po ako ay nagpapasalamat dahil po ito sa Ma'am Jesslyn na maidokumento po at kahit wala na po kami, andyan pa po yung aming mga salita. At unang-una po sa lahat, nagpapasalamat din po ako sa ating senadora na kay Ma'am Loren Legarda na ito po ay kanilang na ibatas na para po mapag-aralan ang aming mga salita. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at mabuhay po tayo ngayong araw. Salamat. Isa pong unikong oportunidad ang ibinigay sa atin ng Senado, lalo sa ating mahal na Senadora Legarda, para po maitampok ng Komisyon sa Wikang Pilipino, ang natatanging ahensya na nangangalaga ng mga wika sa Pilipinas, ang ganitong mga gawain. Sa panahon ng UNESCO, sinasabi nila na mayroong 7,000 mga sinasalitang wika sa buong mundo. At batay sa kanilang pag-aaral at pagsisiyasat, mayroong 40% nito mula sa 7,000 ay nanganganib na maglaho. Ibig sabihin, mayroong 2,800 na mga wika
na maaaring mawala. Ito ay batay na rin sa proporsyon o paghahati-hati ng 175 mga bansa sa buong mundo. Ang 40% ay isang karimari-maring na balita para sabihin natin na o pagwalang bahala na ang mga wikang ito ay mawawalang basta. Kung kaya ang United Nations noong 2019 ay naglabas ng isang resolusyon A74396. Itinatakda na ang 2022 hanggang 2032 ay tatawaging International Decade for Indigenous Languages. Isang dekada ng pagtataguyod at pagliligtas sa mga nanganganig na wika. Ayon din sa naturang ahensya ang UNESCO, ang pangunahing dahilan sa paglaho, pagkamatay ng mga wikang ito ay ang pag-aabandona sa kanilang sariling angking wika. That is exactly how UNESCO defines an endangered language, one that has been abandoned by its people for another, more universal language. Sino ba ang pangunahing sangkot sa usaping ito? Sila ang mga katutubong mamayan na hindi lamang mga leader o pinuno na nangangalaga ng kanilang komunidad sa pagpaprotekta sa kanilang nasasakupan, sa kanilang kapaligiran, kaya hindi ng kanilang angking wika. Kaya dapat itong kilalanin bilang isang strategic national resource for sustainable development sa pagbalangkas ng pagpaplanong wika. Batay sa fieldwork observation ng sangay sa linguistika at aplikadong linguistika ng komisyon, karaniwang dahilan ng kanilang pag-abandona o di pagkilala sa paggamit ng kanilang wika ay ang diskriminasyon o ang maliit na pagtanaw sa kanilang wika, lalo na kapag ginagamit nila ang kanilang wika sa paaralan, sa pakikipagkalakalan, at sa pang-araw-araw na pakikisalamuha. Mababa ang kanilang pagtingin sa kanilang wika, kung kaya sila ay sumasailalim sa isang proseso ng isang asimilasyong kultural. Sa ganitong yugto, ginagamit at inaaral nila ang dominanting wika na sa palagay nila ay magiging makatuturan o may silbi sa kanila, lalo sa pang-araw-araw na buhay nang hindi nila inaalintana ang pagkaparang o pagkatunaw ng kanilang wika sa proseso. Hindi ito bagong phenomenon. Kahit ang wikang Hebreo o Hebrew ay nawala sa sirkulasyon sa napakahabang panahon bago pa ang kapanganakan ni Kristo sa mamayang Jewish. At kamakailan lamang muling na-revive o nabuhay ang wikang ito at ginawa nilang pambansang wika noong 1948. Marami tayong mga kwento hinggil sa pagbuhay ng wika. Subalit kung titignan natin ang batayan pang-internasyonal, maaari natin sabihin ang wikang Hebreo na dating nawala sa sirkulasyon, ngayon ay nagbabalik. Kaya maaring buhayin ang isang wikang itinakda lamang sa isang dominyo, at ganito ang kwento ng wikang Hebreo. Hayaan niyong basahin ko ito. The major result of the literary work of the Hebrew intellectuals along the 19th century was a lexical modernization of Hebrew. New words and expressions were adopted as neologisms from the large corpus of Hebrew writings. Modern Hebrew became an official language in British-ruled Palestine in 1921, along with English and Arabic. And then in 1948, became an official language of the newly declared State of Israel. And Hebrew is the most widely spoken language
of Israel today. Nawala po, hindi ginamit ang wikang Hebrew sapagkat may bagong mga hari. Kapwa katulad din ang kwento ng wika ng Israel sa kwento natin. At kung tutusin, kung sila ay nagdeklara noong 1948 ng kanilang opisyal na wika, mas nauna pa tayo nagdeklara ng ating opisyal na wika noong 1937, noong panahon ng Commonwealth. Gayunpaman, ginawa nila ang Hebrewong wika na dati ay eksklusibo lamang sa mga liturgical o panambahan, pagtuturo ng filosofiya at panitikan. Ang ginawa nila, ginamit nila ang wikang Hebreo na dati ay ginagamit lamang sa simbahan sa agham, teknolohiya at panitikan. Ginawa nilang intelektualisado ito. May ganito rin tayong tangka noong 1969 nang iniharap ni Dr. Gonzalo de Rosario ang Aklat Diksionaryong Maugnayang Pilipino na kinakailangang ituro ang agham at matematika sa wikang Pilipino. Ang Maugnayang Pilipino ay isang anyo ng wikang Tagalog na gumagamit ng mga salitang nilikha ng lupon sa agham para sa mga teknikal na larangan tulad ng agham, matematika, filosofiya at iba pa. At sa pagbawas sa paggamit ng hirap na salita ng Espanyol at Ingles. Yan ang pangunahing layunin nito. Matanggal sa sistema natin ang mga kanluraning kaisipan. Ang paggamit ng mga Ingles at mga Espanyol kung kaya't nabuo ang maugnayang Pilipino. Ayon kay Gonzalo de Rosario, bigo ang Pilipinas na sa pagkakaroon ng isang scientificong tradisyon dahil sa kalaganapan ng salitang Ingles at sa iba pang wika sa pagtuturo na hindi naunawaan ng mga mag-aaral. Ngunit hindi naging matagumpay ang hakbang na ito kahit ito pa ay tinustusan ng gobyerno at hindi umabot sa antas ng pagtanggap ng publiko. Sa madaling salita, ito ay namatay. Naglaho. Ito po yung mga salitang salipaw-paw, bagong, ano ba yung salitang geometry sa wikang Pilipino o Tagalog. Suggisan ang panapat ni Gonzalo de Rosario. Pag-aaral ng sukat at hugis. Ano naman ang cellphone or telephone? Nagkaroon tayo ng mga pamalit salita dito nang hindi humihiram sa mga kanluraning wika. Ang telephone ay hatinig, hatiran ng tinig, at marami pang mga salitang na-invento o bahagi ng neolohismo. Subalit ito ay hindi ginamit na parang. Maraming kapupulutang aral sa nangyari sa Maugnayang Pilipino tulad sa paglaho ng wika. Bagaman, ito ay dokumentado. Una, ang wika ay dapat na tinatanggap ng komunidad na gagamit. Pangalawa, dapat ito ay dumaraan sa masusing konsultasyon sa mga sangkot na komunidad na gagamit. At panghuli, dapat maglaan ng matagalang plano upang masustinahan ang programang pamilya. Sa konteksto ng komisyon, bilang pagtugon sa mga hamon ng pagsagip sa mga nanganganib na wika, nagsumite noong 2022 ang kalpunan ng komisyoner sa Pangulo ng Pilipinas ng isang panukalang administrative order hinggil sa malawakang pagsuporta sa International Decade for Indigenous Languages na naglalayong paigtingin at maglaan ng mga proyektong magsusustena sa mga wikang katutubo sa lahat ng ahensyang pamamahalaan. Pagkaraan nito ay isinagawa ng komisyon ang pagbalangkas ng 5 haligi ng serbisyong pangwika upang tugunan ang hamong ito sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang upang mapasigla at mapalakasan ng mga wikang nasa bingit ng paglaho. Una, ang sagip-wika. Ang sagip-wika ay, o ang tinatawag nating language preservation, ay nakatuon sa pagbuo ng ortografiya,
ng mga wika sa Pilipinas. Ang ortografiya po, ito po yung sistema sa pagsulat. Pagbuo ng diksyonaryo na maaring ma-access kahit offline. Pangalawa ay ang Sikla Wika o ang Language Revitalization Program na ang tuon ay pagsagip sa mga nanganganib na wika tulad ng Bahay Wika Project at ang Master Apprentice Language Learning Program. Tulad sa komunidad ng Aita Magbukon na kapwa ginagawa rin sa wikang Alta sa Aurora at sa wikang Inata ng Negros Occidental. Ikapat ay ang sulong wika o language promotion ay nakapokus sa pagkasagawa ng mga information education campaign materials na makatutulong sa pagpapatupad ng EU 335 o Executive Order 335 sa paggamit ng wikang Pilipino sa pamahalaan. At ang salin wika o language translation, pagkasalin ng batas at mga akmang kalatas para sa madaling pagpapaunawa sa publiko ng mga impormasyon sa iba't ibang wika, hindi lamang sa wikang Filipino. At ang huli ay ang Yamang Wika o ang Language Repository Program. Ito ay nakatuon sa pagsisinop ng mga wika sa Pilipinas sa pamamagitan ng sistematikong klasifikasyon ng mga tala at dokumentong pangwika na magiging opisyal na batayan ng bansa sa mga wikang dineklarang opisyal na wika. At bilang konklusyon, ani Stephen Anderson sa kanyang artikulo, when a language ceases to be learned by young children, its days are clearly numbered. Kaya ang namamayaning tanong ng mga linguistic anthropologist ay maari ba nating panghimasukan at tanungin ang yamang dunong ng mga katutubong mamayan sa isang desisyon o kolektibong kapasyal na piliing mabuhay ayon sa kanilang kagustuhan? And in any case, when a group abandons its native language, it is generally for another that is more economically advantageous to them. Why should we question the wisdom of that choice? Dagdag pa ni Anderson, when a language dies, a world dies with it, in the sense that a community's connection with its past, its tradition, and its base of specific knowledge are all typically lost as the vehicle linking people to that knowledge is abandoned. Naririto tayo ngayon sa pagbubukas ng exhibit pangwika ng KWF upang matunghayan ang mga pagsusumikap ng komisyon na itaguyod ang mga isinagawang pagsasagip sa mga nanganganib na wika upang makita ng madla ng nakaambang panganib sa paglaho ng alinmang wika ay isang matinding panganib sa lahat ng wika. Malay ang komisyon na ang bawat wika na nanganganib ay dapat mabigyan ng karampatang paraan upang ito ay masagip at makapaglaan ng praktikal at kompletong tugon sa pamamagitan ng wasto at komprehensibong dokumentasyon ng kanilang wika upang anumang kahinatnan ng ating pagsumikap ay maipamalas natin sa kanila ang kahalaga ng kanilang wika bilang bahagi ng kayamanang bayan na ang bawat isa sa kanila ay mahalagang sangkap sa pagpapayabong ng kanilang kultura, ng ating kultura. Ito ang pamana nila sa salin lahi, kalinsabay ang pagbibigay sa kanila ng mga suportang pang-ekonomiko o kabuhayan sa pagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya upang holistikong natutugunan ang mga salit na nakakapekto sa paglaho ng wika. Kung mapangyayari natin lahat ito, ang mga salit na nakapagpapalaw sa wika ng mga katutubo tulad sa pagbibigay ng kompetitibong sahod at sapat na kabuhayan, diskriminasyon, oportunidad at pagkakaroon ng tinig sa mahalagang usaping may kaugnayan sa kanilang katayuan. Lahat ng ito ay may sasakatuparan at maging matagumpay tayo. Maraming salamat, lalo sa ating butihing Senadora Legarda bilang kampiyon sa pagtataguyod ng katutubong wika
at kulturang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Diyos dagina kada kayo amin. Programa ang paglulunsad ng mga aklat ng mga dokumentasyon ng wika at kultura ng Arta, Alta at Aita Magpupon. Malugod na tinatawagan ang puno ng sangay ng lingwistika at aplikadong lingwistika, Ginang Lourdes C. Hinampas, para sa gagawing paglulunsad. Magandang umaga po sa lahat. Taong 2015, nasimulan ng EWF ang pagdodokumento sa wika at kultura ng mga wikang nasa kalagayan ng nanganganib na maglaho. Kaya ngayon ay ilulunsad po namin ang 3 aklat hinggil po sa wika at kultura ng Arta, Alta at Aita Magbukon. Ito po ay naglalaman ng mga issue tungkol sa kanilang wika, pangkat paano nakakaapekto ang paraan ng pamumuhay ng katutubo noon at sa kasalukuyan sa pagiging nanganganib ng kanilang wika. So, isa-isa rin po itong inilahad sa aklat na ito, ang kalagayan ng kanilang pamumuhay ng mga katutubo at ang mga nagpapatuloy at nananatili pa sa kanilang mga tradisyon sa gitna ng mga pagbabago at kung paano ang mga pagbabago nangyayari at nararanasan nila ay nakaka-impluwensya rin mo sa kanilang sa kalagayan ng kanilang wika at kultura. Kaya po ngayon, ay sa pagkakataong ito, ay nais ko pong tawagin si Chief Tate Perdita Marquez. Ay po, isa po sa ating culture bearer, Violeta Fernandez, mula po sa Alta. Sige po, dito po tayo. Okay po. Si Chief Tate Rosita Season po, mula po sa Aita Magbukon. At ang ating pong dating apprentice, si Irene Cruz. Dito po tayo, no? Tinatawagan ko rin po at guys po natin kilalanin ang ating pong mga researchers o mga mananaliksik na nagdokumento ng kanilang wika at kultura. Sige, ng Jessie Lusa. Ito po. Sige, Ginoong J. Lusa. So, ayan po, no? May forever po sa dokumentasyon. Nagkatuluyan na po silang dalawa. Okay, si Ginoong Francisco Rosario Jr. Okay po, dito po tayo yung ating pong mga mananaliksik ng aklat po na ito. At hindi lang po natin kasama ngayon si Dr. Shelly Vega ng DWF. Nais ko rin pong tawagin si Tagapangulong Arthur P. Casanova at Commissioner Benjamin Mendillo para ipagkaloob po ang kopya ng mga aklat sa ating pong mga culture bearers dahil ito po ay tungkol sa kanilang wika at sa kanilang kultura. Palakpakan po natin sila. So, ngayon din po ay bibigyan din po natin ng kopya, no, ang ating pong mga mananaliksik. So, dito po ang para sa mga Alta. Ito, para sa mga Aita. At bibigyan din po natin ng kopya ang ating mga researchers. Yan, sige po, ipakita po natin ang Para magkasya. Yan. Okay, sir. Sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, sa punto pong ito, bukas na po ang ating exhibit. Maaari na po tayong lumibot, no? Hanggang doon sa dulo. Yan, para matuklasan po natin ang yaman ng wika at kultura ng 3 komunidad na kapiling po natin ngayong umaga. Ang Arta, Alta at Aita Magpupon. Sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay nagpapasalamat po kami. Unang-una sa opisina ng ating kagalang-galang Senator Loren Legarda para sa pagiging posible ng gawain po na ito. Sana po ay maging instrumento ang exhibit na ito para patuloy na makapagpangalap tayo ng awareness, no, para sa pangangalaga ng ating mga nanganganib na wika sa bansa. Maraming salamat po muli. Magandang umaga sa lahat. Mayroon din po pala tayong nakahandang merienda. What's
Ma'am, may kanya-kanya kong ganito. BCB, Arsa Altan. Isa ang pambabae, bago, di ba? Sa amin po sa Aurora, may tinatawag kami tipong napunuhan po ng aming provincial capital na hiniling po ng aming youth state. Meron pong araw ng kabataan katutubod tuwing March 14. Kung gusto po ninyo pumasyal sa amin, February 14 yun, taon-taon. Opo. Makikita mo po doon lahat. February 14. Doon po makikita. Alta po ito, Alta, no? Opo. At hindi lang po ito, lahat po ng mga Araw iba't ibang ng kabataan katutubod. Dito tayo po. Far, so it's like perspective. Joseph, ito na lang. Yes, ma'am. Kasi it should be my Yes, staff. tayo. Urong pa po tayo. Hindi ko lang. Joseph, Iorong ko lang ito. Doon ka sa malayo, ignore all the other photographers in the support. Doon ka sa malayo, you take this poster, tapos ang shot mo, all shot ang perspective. Kami lang nakikita, walang sumama sa likod. Yes mo? Parang mahaba lang, tapos may tao lang tabi dito. Yes, okay. Parang mahaba. Kasi ilo. Dito. Kaya mo atras tayo. Boss, atras lang tayo. Atras lang tayo, sir. Parang ano. Hindi makita yun. Hindi makita yun. Atras pa, atras pa, boss. Baba na, wala. Dito ka muna kasi siya muna yung kukuha. I-clear niyo muna yung ha? Wala munang kwan. Joseph muna. Yung mga TV dyan, paswan na lang. Siya muna kukuha. Atras pa muna po. Quiet po. Gets mo perspective na haba. Kasi nakikita yung mga tao. Sila po. Gilid makita yan. Maharap mo lang dito siya. Ano po? Angit, ano? Ay, mag-art yan, kultura yan. Can I request people not to be photo bombers? Because I instructed Joseph to have a clear, so people who are seen on the sides should be disciplined, right? I mean, it's Shirley Dun's job to do that. I hope I don't have. Okay, thank you. Okay, ready, ma'am. Okay, last po. Sandali, stop, Joseph. Kasi dapat malinis. Yes, ma'am. Tao, kitang mahabang gano'n. Yes, ma'am. Kita yung mga sa gilid. Wala, ma'am, wala. Okay, gano'n Third lang kayo, ma'am. Gets mo, ha? Okay. Sige. Okay, ready? Ma'am, isang shot lang ako, ilalabas ko lang. Okay, hindi. Saka lang. Dito ako. I need a good video cameraman if there's anyone in this building who can take a video. I'll direct it. Who are you? Agin po. Okay. So, ganito. Nakangiti kami. Pagkalito tayo lahat. Lahat tayo. Count down. 5, 4, 3, and...
Okay, ganito. Stop kami. Countdown. Papunta tayo sa dati namin recess stop. Okay, ready? Countdown. 5, 4, 3, rolling! Yung, ganda ma'am. Patingin na lang dito, yan. Okay, one more. Okay. Tira nyo, ha? Makinig kayo lahat. Bakit? Naintindihan ka agad? Sumusunod sa akin, disiplinado, matalino. Kayong taga-senado, tayong lahat dapat gano'n. Ngayon ko lang sila nakilala, sinabihan ko, sumunod, naintindihan, to the letter. Galing. Ang galing nyo. Natutuwa ako sa inyo. Walang tanong-tanong, walang marites, walang hindi naintindihan, ano nga po, ano nga so, walang maraming chat-chat. See? Ang gagaling nila. I just tested. Simple instructions. Pero pag tayo dito, hala, dyan. See? You're very good. Nakakatuwa ang disiplina. See? Iba yung disiplina ng ating mga kapatid na katutubo. Okay? O, tuturuan niyo ako ngayon. Now, everybody can just shoot video and natural sound of my questions. Halika po. Yeah. Now, if I had a good cameraman, you should stay here where I am. Kasi, trabaho to ng media officer ko, pero hindi niya ginagawa, ako na lang. Sige, yan. Sige po. Sige, wala po tayo. Ano po pangalan niya? Taga saan po? Sa Barangay Diteki, San Luis, Aurora. Ano po yung gusto nito? Alta, Yan po, Arta, ay tama po. Yan po yung mga nanganganib na po mawala na aming ano po ang wika mo sa San Luis? salita po Alta, wikang Alta. Alta po sa inyo, Ma'am Violeta. Kayo po, anong pangalan po? Ako po si Irene Cruz po, Bataan. Abukay Bataan naman. So, San Luis, Aurora, ang salita mo ay Alta. Nanganganib ng salita. Kayo ay galing sa Abukay Bataan. Ano ang inyong salita mo? Sa ang pinagdaan ay namagpupot. Ay na magpupot. Magpupot. Di ba kayo sa salita ng Alta? Nanganganib din yung salita mo. So magkakaintindihan ba Alta at Alta? Maski na magkakalahi ang mga Alta, Alta, under Negritos. Iba-iba pa rin. Magkakaiba po ng Magkakaiba. Kayo po, nanay. Taga-sigod pa kayo. Taga-saan pa kayo? Abukay Bataan. Abukay Bataan. Ang salita ba niyo ay Alta magmumuli? Pareho kayo. Yes, kayo po. Sa San Luis, Aurora, Alta. Ano yung Alta? Yung Alta. Ano yung sinisalita ng Alta? Sa parte po ng Quirino. Quirino. Okay. Paano mo sasabihin sa inyong salitang Alta ang welcome to the Senate o Senado ng Pilipinas? Paano mo sasabihin sa salitang Alta? Si Ap ay pumakay sa Senado. Halika, laki po kayo dito. Ulitin natin. Sige, yan. Nabilang kayo sa akin. Sige. Paano po nyo sasabihin sa salitang Alta sa salita ng mga taga San Luis, Aurora, ang welcome to the Senate. Senado ng Pilipinas. Yan. Paano po? Ay itang Senado. Galing. Salamat po. Kayo po sa Abukay, Bataan, ang Aita Magbukon. Dalaw po ako na. Yun. Ano po ang salita para nyo sasabihin ang Senado ng Pilipinas? Or welcome to the Senate. Yan ang kay Senado ng Pilipinas. Salamat po. Okay. Paano ang salamat sa Alta? Mampasalam. Mampasalamat sa Alta. Sa Aita Magbukon, ano ang salamat?
Halamat. Salamat din. Halamat. Halamat. Ah, halamat. Sa iyo mahirap mahaba. Pasalamat. Ma'am, pasalamat. Okay. Meron nais po sana namin ng kayong handugan ng isang awit. O sige, awit Sa yan. awitin to kanta. O sige, alika, lapit dito. Ang yukat anolan ay umi-umisipaw. Pusong inatalengwan, di pambudi udiam. Kung si amin nagkasala, patawarin diyan sa pulya iyay ang gano-ano. Si ang diyan hindi ang mapiyang at pananghalian di ang anglan. Yung pong awiting yun ay pasasalamat po sa pag-ibig po namin sa amin pong minamahal na senadora, sapagkat kami po ay katulad po namin, 50 anyos na kami, ay ngayon lang po kami nakarating dito po sa bahay ng mga senador. Kaya maraming salamat. Naku, ilang oras po ang biyahe? 7 o 8. Pinaglakad ba kayo ng KWM? Hindi po, mabait po sila ma'am. Okay. Sabihin niyo sa akin, pinakain ba kayo ng almusal? O ginutom kayo? Pinaglakad kayo? Na walang tsinelas? Hindi po. Biro lang. Baka hindi kayo talagaan. Binigyan kayong tubig? At kayo magtatanghalian daw. Sige po. Salamat. O kayo, may kanta kayo? Mayroon po sa akin. Anong kanta po? Maikli lang. Opo, may sina. Ang pamagat po ay Ilang taon na si nanay? Magkaedad kami. Alika, markada tayo. Last October 10 po. Okay, happy birthday. Kaunti lang po ang Lapit po kayo para maganda. Dito kayo sa tabi ko. ay tamang bataan. Mahirap tibiyay kay tiha bataan. Hari-haring hanap buhay, intuha ka bukilan. Aulun kaya kay ay nagdarahal. Noa ay kay mangwang, kay kabiyayan. Yun lang po. Ganda, ang galing! Sayang naman kung di sila pwede kayong kumanta sa session mamaya. Meron ng choir sa Bayang Magiliw. I'm sure meron. Yes, ma'am. Is it ganyang kaikling kanta? Di ba sana? Pwede? Hindi. Pag-check na lang po O natin. baka late na kasi 3:30, no? Kunay, sayang. Senador, para di agnayan. Ano po? Para daw po sa Oo. para daw po sa inyo naman. Hindi dapat doon. Ganun. Ganun din sila. Bakit po? Para sa akin lang, hindi naman dapat sa session. Kasi po ma'am, kayo po yung una nagpapulak at nakita po namin na senador dito sa Bulwaga. Kaya yun po ay ang kagalakan ng ating puso. Nahandugan kayo sa munting kami. Yan po ay sinaunan yung kanta. Opo. Na isinali po sa salita po. Teka, cut muna. Excuse me. When we're taping, there should be respect for our space, and that's the job of my staff to warn off the people. Sharidan, you should have done that, right? Because we were talking, it was a sacred conversation, and suddenly there were 3 people walking there. You don't do that. You should have stopped them. They could have waited just 60 seconds, right? Respect the space. That's what I mean for everybody. You should have the discipline. Yeah. Ulitin po natin kasi may nanggulo po yung lumaan. Lapit po tayo dito. Yeah. Yeah. Well, people don't have discipline in this place. That's okay. Sige, wala lang. Yeah. Dito na lang tayo. Sino kumuha na ito? Baka mayroon ka staff kasi hirap. Media staff na din. Actually, ito na pasapit ko here. Get all this video, and then let's use it. Let's kung pwede, with your permission, put it in our YouTube and maybe a shortened version for our Facebook and IG. It's well done. Sino nag-shoot kayo? KWM. Gano'ng kahaba? Meron pong 20, meron po. Okay. Can we use it with your permission? But put credits. Pwedeng, Sir,
Yeah, but put Opo. credits from Siyempre KWF. naman. We put it in our YouTube channel, as if naman sa mga, and a shortened version, which will be edited by our people for our platforms. Okay? Tapos, pwede natin hiramin at yung sa mga Senate monitors, right? Like, we show our Naya, we show Diyos. Okay? Marami rin yun. So, ano ang tawag sa IP group? Is it called indigenous people or cultural community? Katutubong mamamayan. Katutubong mamamayan. Ano yung Indigenous people. generic name sa kanilang lahat? Negrito? No. Katutubong mamamayan din po, IP or ICC. No, but who said that they're under the Negrito label? No? No? Kami po, parang ano lang yun sa pag-aaral po namin, yung meron po silang pare-pareho po sa skin, sa hair, yung may similarities. Ang mga tinatawag po sa kanila, yung mga nag-aaral dito. Pero kami po, hindi na po namin No, hindi dapat. Parang it's not, yeah. According to who they are, right? So iba yung ati sa AITA, sa AYTA at AETA, iba yun? Kasi sa Pilipino po namin na yung AITA na AETA ay ginagawa po natin AYTA dahil yung po ay physical na spelling yung AETA. Yung aming mga ati sa Antique, so ibang-iba sa kanila. Iba po. Pero similar ang ibang features. So, paano kaya nakarating doon? Nakakatuwa, no? Yeah. So, Sherry, I should be as detailed as this because we're very general eh. Sabi ko lang, ati, iray nun, bukid nun. Maski similar sila, parang we love them, no? Dapat malaman talaga yung even variations of the AGTA, AITA, ARTA, iba-iba. Ganon. So, dapat ang NCIP at ang KWF magpunta ng Antique para malaman talaga yung iba-ibang. Yeah, how interesting. Dapat siguro mag-lecture kayo dito. Kaya lang busy ngayon sa ano. Dapat may lecture sa kaalaman din ng mga staff. Kaming lahat. Yeah. Ganda. Dapat ka taga dito. Hanggang 17. Tapos, lahat sila, meron syempre, hindi lang yung salita, yung kanilang arts and crafts, di ba? Meron. Gumagawa kayo sigurado ako yan. Necklace, ng mga baskets. At least yung grupo nila, naging beneficiaryo na ba, make Milky in charge ng ating mga Dole Kabuhayan, and I'm sure wala pa. So make sure, ikaw ang in charge, puro ka, oo, tapos yung UN Women, at saka ito, gano'n. So, their group in Abukay and San Luis should be given where appropriate. Ibig sabihin, kung ACMA ang DTI SSF, o yung NCCA SLT, at saka sila ba ay nasakop na ng, hindi nasakop, na document na as an SLT? Shireen, we don't know, right? School of Living Tradition, o the AITA, pagbukol, and the AGTA, and the all of this. Baka hindi pa alam ng, so, link the SLT head of NCCA with them in KWF para ma-document as an SLT at ibabigyan ko naman ng tulong in what, we don't dictate the tulong, whatever they need. Is it tools? Is it reading center? Is it materials? Is it whatever, right? Interesting. Kailangan po kami ng DNR po. Kaya nga, Shireen, Milky ano in charge ba't tinuhuli ng DNR? Kabuhayan nila yan. Sa San Luis, Aurora. Okay. Alamin mo, at hindi pwede, anong kabuhayan nila, okay? At huli, mali naman kukuha ng permit. Ako rin mali kukuha ng permit. Hindi pwedeng okay lang, ha? You should give a report on their two communities, ha? Yes, ma'am. And kausapin ko rin po yung DNR.
Yeah, basta get to the bottom of it. And we should provide assistance for their livelihood. Ratan, no? Yan to. Okay, kabuhayan. Ito po ma'am, tag-100 na po niya. Hindi po siya gumagamit ng mga chemical, katulad po ng mga magic sarap, pero tingnan mo po ang buhay. Mas malakas pa po sa amin. Paano ang healthcare ng lahat? Saan ma'am? Paano ang kanilang healthcare? Sa kanila naman ma'am kasi Wala, po, hindi pupunta sa mga center. Hindi ma'am. Kasi pag tinurukan ma'am kami, kaya wala kami, hindi yan sila nagpapagawa. Ako ma'am, kahirapan ng tinurukan ako ng bahay. Opo. Kaya ko magpunta sa inyo, malayo. Alis po, sa amin malapit ma'am. Malapit lang? Opo. Sa Luis? Hindi ko. Abukay. Sa highway, tas malapit lang. Hindi ako tatahak ng bundok. Hindi po. Ano siya, walang rapon. Malapit sa amin, ma'am. Ayan po yung highway na. Saka ito po, ma'am, ngayon. May mga cottage po kami dyan na dumapag sa tabi ng ilog. Yan po muna. Tabi ng ilog. Pangkabuhayan po ng mga katutubin. Naparenta po namin sila na. Uy, nakakatuwa. Ito, ma'am, siya mismo yung tubig po. Yan po. Yung tulay po, ma'am. Tapos pakain mo. Lunch. Baka ayaw na yung pagkain ko dito. Okay, sige, akit na muna ako sa office. Sige po, isang picture tayo ito. Ha? Halika. Tabi po kayo sa akin. Kami apat muna ng kababaihan. Halika yan. Isang magandang picture yan. Tight photo, okay? Yan. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay. Kayo po in charge. Make sure may sasakyan sila. Ayaw ko manito sila. Make sure pakainin mo ayos. Get them a nice table. Who's in charge. Okay. And then, we'll keep you in charge. Please. NCCA. Okay. And find out which agency para pabigyan ng assistance kabuhayan sa yanto. Hindi pwedeng okay, tapos bahala ng pag hindi ko na-follow up, hindi ko gagawin, ha? Tapos PNR, ba't sila pinapagbawalan sa ano? Exception. Yeah. Sige po, tapos kunin buong the profile, address, I mean, of course, what barangay, what city, what pro. Ma'am, ang isa lang po sana po namin na hinihiling po sa inyo at gamitin po ang ay kamagdi po. Nagkakwentuhan po ng kami. Ang ginalulungkot mo ng mga namin pagka nagkakaroon po ng sakit ang aming kapwa katulog. Hindi na po nakakatayon sa ospital kasi po dahil sa kawalan po natin ng sasakyan. Last 2 weeks, ma'am, ako po. 2 years. Natatigan sa dito. Anong klaseng sasakyan ko? Sumabog po yung... Anong klaseng sasakyan? Maski ma'am siguro sa amin po, maski po siguro yung kung ano po yung aakma po para sa amin. Kasi pero sino mag-drive? Meron naman po. Saan ipa-park? Doon po sa barangay po na barangay. Okay. Ilista mo yung barangay kasi dapat i-donate sa barangay. Kakampiman nyo yung barangay chairman para ipagamit sa inyo. Sa aming barangay. Sa amin, ma'am, kakampi po namin sapagkat ang IPRA ay kinikilala. O basta ganito, get the kung saan kanya sa tribal health. Ito, I found out sa CSE, pwede palang health system, every barangay in CD. Super yun ang kaya lang, sino pala for some, yeah, so sila, sino sa Luis? Sa Luis kayo, Abukay sa tribal. Ano ba yung tribal? Council, I will get the details. I mean, not now. I mean, when I do, okay, get a full report, and not just a report, get it done. So, anong klase sa sasakyan? Maski na yung multicam yan. Multicam. Ano gusto niyo? Gusto niyo 200,000? Ma'am, meron po kami nakahanda po kami sulat. Oh, sige. Even pinirmahan po ng Even if it's my personal, like Christmas gift, I so dapat hindi magana sa sasakyan. Opo, hindi po namin. Yan. Amo siya sa bumita mo. Yung mga maliit. Rusco 500. Rusco 400, 500. Huh? Between Yeah. 400, So you find the nearest Rusco dealer
near San Luis Aurora and Bukay Bataan. So, I don't have to wait for government. I can give it to them before Christmas. So, personal ka. Yeah. So, gusto. Parang sa... Okay, yung iiyak. Kasi masaya ka. Wala akong nangyari. Ganyan sa amin. Sa amin, ma'am, mas hindi na kami mananghalit. Busog na po kami sa aming narinig sa inyo. Maraming salamat. Teka, so, and then, and then, you'll need to interview them there. Yes, ma'am. Salamat po! Iingat po kayo! Sana mabusin ko sa'yo. Magaling po na. Yes. Ako kay San Luis. Ang San Luis ba malayo or malapit sa Baler? Malayo po ma'am kami sa Baler. Huling barangay po, pag galing ka po ng Baler, huling barangay po ang Bigay sa bayan po ng Salas. Mula Maynila. Pero pag dito po dadaan ma'am sa Villa, kami ang kauna-unahang barangay bago ang bayan ng San Luis, ang bayan ng umabot po po na. Huwag kayong mag-alala ma'am, nandun yung litrato natin. Kung nagkita po tayo sa gawa po ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa Laguna po. Nandun po. Saan yun? Anong event yun? Sila mga Jessie po. Conference yan. Sa amin po Conference sa nangyari daw week. Sa amin po. Sa Kalikasan ma'am. Sa Los Baños. Sa Los Baños po. Los Baños. UPLB. 2017 po. UPLB. 26 na po. Salamat. Yeah, tapos itong picture, ikaw na Jill in charge, pag-blow up mong ganyang kalaki para ilagay nila sa tribal center nila. Salamat. Tapos maganda tayo ng tribal center sa kanila, gawa sa Ratangila. Yes ma'am. Yes. Tayo ang gagawa, pero under NCCA, SLT, or whatever, pwedeng soft, pero capital outlay, pero mga center na Ratangila, hindi rin magarang semento. So, ilagay natin para may center sila, na sila ang gagawa, pero pupunta natin sa state under the assistance of artisans or SLT. Yun, center, tribal center. Ikaw pa yung personal ko. Sige po. Yung pasensya na may Milky ka in charge, ha? Yes, ma'am. Sige. Very good. Thank you very much. Salamat. Milky, all the details para when I ask you. May contacts kayo, may cellphone. Sige po. Mga bagong barkada. Makainit.